Alright, for today's video is featuring Davao City. Ngayon itatakil ho natin yung content or yung mga topic or yung mga high-rise buildings, skyscraper or mga tallest building, mid-rise building, medium built building or yung tawag dito yung mga low-rise building, no? Dito sa Davao City. Dahil nga sa ang Davao City is booming siya, like hindi man siya metropolitan na siya, pero bago lang talaga siyang umaarangkada. Kakaarangkada lang talaga niya, kumbaga kung sa engine pa yan, kung sa sasakyan pa yan, no? Kaka-turn on pa lang ho ng engine ng Davao City para mag takbo sa runway hanggang sa mag take off, hanggang sa mag yun, haharurot no, mag-i-skyrocket ang pag-aasenso ni Davao, yung booming no, economy ng Davao. Pero syempre hindi naman natin masasabi na mag-skyrocket kasi marami din naman talagang sa business or sa economy, always talaga yan, parang market din para siyang market ba, volatile no, merong tumataas, meron minsan ay bumababa. But gusto ko palang i-shout out ang mga taga Davao City dyan, no? So kumusta ho kayo dyan? So sana ho kayo ay babalik ho kayo sa dati ninyong ginagawa sa akin, yung lagi kayo nagre-request ba. Kasi sa totoo lang, kung napapansin ho ninyo, hindi na ako masyadong active. I mean, active pa rin naman, still alive and kicking, pero hindi na ako ganun kagaya ng araw na napakasipag kong maglakad-lakad sa kalye, napakasipag kong lumabas, sumakay ng jeep, at kung saan ako napupunta dito sa Davao City para magbigay ng mga bagong mga videos, no? So ibig sabihin ng mga hagala, isa lang po yun, no? Parang tinatamad ako. So kailangan ko ng motivation, mga hagala. Kailangan ko ang mga taga Davao dyan, shout out mga taga Davao, please wag kayong mag-atubili, no, na mag-request dyan kung anong mga gusto nyo gagawin ho natin. Kasi sa totoo man, maniwala kayo hindi, isa yan sa nagiging motivation ko talaga para bumangon sa umaga ng maaga, no? Tapos lalabas para maihatid yung gusto nyo magiging content, no? So shout out ulit yan mga taga Davao, please let me know in the comment box kung ano nga ba yung gusto nating tingnan for today's year, no, dito sa ating video. Kasi kung napapansin nyo talaga, more on mga reuse content na ho ako, no? More on mga re-uploads or yung mga parang compilation o anything na topic. Ang daming pwedeng mapag-usapan under the sun, no? Buong dito sa mundo, ang dami pwedeng mapag-usapan na related ho sa ating mga common interest ho natin, kaya ho kayo dito sa aking channel. So yun lang mga hagala, let me know in the comment box. Okay, so sa mga Ilonggo, Cebuanos, mga Tagalogs, kung taga saan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga ibang bansa, shout out sa inyo. Happy New Year again, no? Still January 11 pa rin ngayon, 2024, still New Year pa rin. So yun lang, no, mga taga Davao, namimiss ko na yun dati yung mga request na hindi ba natin kagad mabibigyan ng katuparan, at least ang iba ho sa inyo ay magagawa ho natin, no? Masusunod kumbaga. Tapos yun lang, bale yung nakita ho ninyo sa ating first 4 minutes na video is yun po yung ating second phase underground cabling na isa sa pinakalumang kalye sa Davao na tawagin naming Claveria noong araw. Ngayon naman siya ay kilala na sa pangalang si Recto. At ito namang yung itong iniikutan natin ay kilala naman to sa pangalang Ramon Magsaysay, pero dati Uyanggo rin, Gobernador Uyanggo rin Street, pero ngayon ay Ramon Magsaysay Avenue. Yan naman ay Ponciano Bangoy, tama ba? No, mali, sorry, it's Jacinto pala. Likod ang atin niyo. So ito yun, no? Arc of Friendship dito sa may Ramon Magsaysay Avenue, na kilala nga siya sa pangalan dati na Uyanggo rin. So pag sinabi pa lang Uyanggo rin sa Davao mga hagala, ito na ho yung pinaka Chinatown ho namin ho dito. So kahit pa nasa Monteverde, Sales, Chavez, Generoso, whatsoever na mga kalye, no? Pag sinabing Uyanggo rin yun, kasama na yung mga nabanggit ko na yun, maging yung Santa Ana, maging yung mga tinatawag nating Magsaysay Park yun, no? So part pa rin siya ng Uyanggo rin. Para ba siyang Colon, no? Shout out sa mga taga Cebu. Pag sinabing Colon, kahit pa Jaco Salin pa yan, kahit yan ay Cuenca or Cuenco ba yun, basta pag sinabing Colon is within the vicinity na yan of Colon. You know, bilang isang Davaoenyo, witness ako dito sa Davao City kung anong hitsura ng Davao City way back, no? Nung early 2000. Wala pa talaga tong masyadong mga medium rise na building, no, and low rise building, pero ngayon ang dami na. So ito for example, yan Verdon Park. Dati ang area na yan kinatatayuan ng Verdon Park. Ngayon dating yan, para mga informal settler area din, no? May mga paggawaan din ng mga parang furniture, mga ganun, mga woodworks or mga basta
lamberan ba tawag doon. Basta yung gumagawa ng mga cabinet, ganun, aparador. Tapos may mga parang mga bahay-bahay din, no? Pero dinimolish siya pag mamayari yan ng mga Consonhe. Actually, ang dati narinig ko, ang buong Ecoland Davao City is owned by Consonhe. So, di ako sure kung lahat ba talaga ng Ecoland, no? Parang ang laki naman. Maging ang ano daw, pati yung transport terminal, bus terminal, parang donated, no? By Consonhe. Although hindi ako sigurado, hindi siya ganun ka-reliable yung source na narinig ko, na napakinggan ko yung ano, kasi Martis mode lang din yun, sabi-sabi lang talaga. And then yun, Verdant Park na yan. So meron din ho tayong makikitang ano dito, gusali. Wait lang, ano yan, mahagala, mataas siya. Okay, World Palace, ano tawag diyan, World Palace. Anyway, so against the light ho tayo, araw. So ito, makikita ho natin ang under construction na Paragon Davao, or the Paragon Davao Paragon. So ano yan sila, parang Ecoland Matina District area, no? Pero dahil nga sa hindi tayo elevated ngayon nakatayo, hindi natin makikita mo masyado yung ano, skyline ho nila na area sa may Matina and Ecoland District. Pero for this video, ang ipapakita ko sa inyo is yung ano, yung mga gusali rito na mga medium rise na mga building. So ito yung Spatial Center, or ano, Centro Spatial, tsaka yung ito, Magallanes Residences, tapos yung BIR building. Ayan, revenue, renta, ano, kawanihan ng rentas internas, region number 19, Davao City. So, isa yan sa mga bagong gusali dito sa Davao. Like bago siya, no, nung mga early 2000, wala pa yan, mga 2000 to 2003 wala pa. Like mga siguro, kailan lang ba ito tinayo dito? Basta mga 2007, 2006, 2010, or ano pa mga ano, taon yan. Tapos ito naman si Futura by Philinvest, Centro Spatial or Special. So nito mahagala yung tinutukoy ko sa inyo na wala to dati talaga, no. Naalala ko dati, early 2000, wala pa to dito. Kahit itong Magallanes Residences, Centro Spatial. Diba? So malaki talaga ang ano, no, ang nababago sa landscaping ng isang area kapag madiscover siya, no, or pagka-interesa ng mga developer, mga private corporation, mga private properties, private entities, mga mayayaman, ng mga negosyante. So sino ba nagmamayari ng mga Philinvest? So far pala, ang Philinvest pala sa Davao ay meron na silang tatlo pa lang ang pagkakaalam ko. So ito yun, Centro Spatial by Futura, Philinvest. Tapos yung isa naman na Philinvest is yung under construction ngayon sa may Ecoland, harap ng ano, SM Ecoland sa may Quimpo Boulevard. Tapos yung isa naman West Ecoland Drive, sa likod naman ng SM Ecoland, papuntang Matina Aplaya, papuntang Times Beach. Tapos ito namang Magallanes Residences, bago lang din to dito. Basta dati wala yan. Ano bang mga meron sa mga lugar na to dati? Kabahayan, no? Kabahayan din. Mga housing, mga ano, mga bahay-bahay. Dikit-dikit na kabahayan. So ngayon ang dami na yan, mga mid-rise building na dagdag ano siya. Attraction ba? Basta maganda na siya tignan, no? So siguro naman yung mga na-demolish dito ng mga kabahayan dati ay nailipat na siguro sila ng mas decente na tirahan ng mga relocation area. I just hope, no? So let me know in the comment box mga kagala kung asa na nga ba ang mga nakatira dito dati. So tinignan ko yung information itong si Centro Spatial and Magallanes Residences, kung kailan ho silang nagsimula na maitayo dito. Okay, so sinearch ko siya kanina, yung ano natin, Wikipedia, syempre doon naman talaga yung pinaka easy access ko talaga, no, para sa mga, I don't know kung ganun ba siya ka-reliable source ang mga impormasyon, no, na makukuha natin sa Wikipedia, pero sinubukan na ho natin. So Magallanes Residences ang tinry po natin, no, description. So yun, Magallanes Residences, Magallanes Residences is 10,742 square meters Spanish-inspired multi-story mid-rise residential condominium located along Bolton Extension Street, Davao City.
former site of Dorian Park pala. Yun, consisting of 7 stories building. Valencia, Toledo, and Barcelona. So it's a very Western style. DMC Urban Property Developers Incorporated is ano siya, diba, subsidiary of the condominium was built in 2000. Was built in 2000. Was built in 2000. 2000 with year 2000, mga kagala, tama ba? DMC Urban Property Incorporated, the first company which introduced the concept of condominium living in Davao City with its very successful Ecoland 4,000 residences, Magallanes Residences, is the second project of DMC in Davao City. Okay. DMC is ano siya? Hindi pala siya SM. SMDCI pala yung tinutukoy ko na subsidiary, no, of SM businesses, no, or SM company, SM Prime Holdings. So ito pala siya ay DMC Urban. So ito yung parang hindi siya subsidiary, no, pero parang related siya sa DMCI. DMCI is ano siya, parang Consonhe Development Construction Incorporated, basta Consonhe. Pero parang I don't know kung ang DMC Urban is, so comment nga dyan mga kagala kung si DMC ba is yan nga si Verdun Park, no? Isa lang kasi ito, kasi si itong sinabi dito na the company, ito ay the first company which introduced the concept of condominium living in Davao City with its very successful Ecoland 4,000 residences. So successful daw yung yung Ecoland 4,000 residences. As far as I know, hindi siya successful, no, kasi nga ay nung nilindol siya, nagiba talaga, nasira. So hindi siya successful, no, si Ecoland. So ibig sabihin si 4,000 residences tsaka to ay magkaparehas lang, no, ng owners, si DMC Urban Properties Incorporated at kung ano pa. So yun lang, baliban naman dito sa yan ang gawanihan ng Rentas Internas, PhilHealth, tsaka itong Magallanes Residences in the Centro Espacial, ay meron din tayong makikitang under construction naman dito na Chris Inn ang tawag dito. Tingnan natin sa may harap lang ng Colasas area. So yan, no, isa na yan, no, sa idadagdag na mid-rise building dito sa Davao City downtown area, no. Malapit na talaga siya sa may City Hall of Davao. Yan, Chris Inn ang tawag, di ba? Tama. Anyway, lapitan natin mamaya para sa confirmation kung Chris Inn. Basta Chris, I don't know kung Chris Hotel, Chris Inn, or Chris Condominium. Malalaman ho natin yan. Dati yan, mga bahay-bahay din yan dyan, no? So, pinaalis na sila, nirenovate. I mean, baka na-relocate na sila or binayaran. I don't know. So, let me know comment box mga kagala kung ano nangyari sa mga nakatira dyan dati. Okay, so yan, dagdag yan sa mga low-rise or medium-rise building dito sa downtown area sa may heart of the city of Davao. Tapos, maliban naman dyan, ito rin, oh, yan, si City Health Office, tapos City Engineering Office. Mga bagong gusalin lang talaga sila, newly built sa lugar. Ayun, oh. City Engineering Office, Office of the City Engineering and Building Official. Bago lang yan kasi yung dati lang opisina ay nandito ho sa likod ng yan likod nito, pero na-demolish na siya, no, kasi di na talaga kaya yun pagtiyagaan. Oo. May pira naman ang Davao talaga, marami. Billions, no? Billionaire city ang Davao, pero hanggat maaari kung kaya pa naman talagang pagtiyagaan, hindi pa naman talaga siya delikadong gamitin yung mga government establishment ho natin dito, still ginagamit pa rin ho yan. For example, yung ating Davao City Transport Terminal sa Ecoland, medyo may kalumaan na siya, but still functioning pa rin naman talaga siya, hindi pa siya ganun kadelikado. I mean, hindi pa siya delikado, no, so far. So yun, pinagtyagaan muna. So Office of the City Engineering Office Building. O nga pala, dagdag ko lang, ito palang lugar na to ang pinaka first ever na pilot episode, no, ng underground cabling system ng Davao. So ito yung pinakaunang naalala ko 2016, 2015 pala, 2014-15 mga ganun na year to 2016 na ito ay walang kuryente, no. Nagiging first underground cabling system, parang pilot ba? Parang, di ba pilot means yung parang parang trial, no, kung okay ba mag underground cabling system sa Davao, kung hindi pa siya ganun ka magasto or ganun kahirap gawin. Yun, so nung nakita nila siguro na na effective, so far so good, kaya tinuloy-tuloy na hanggang sa CM Recto and Magallanes, I mean San Pedro Street. So yan yung mga mid-rise building
dito sa Davao na nadagdag talaga siya sa nagpapabago sa itsura ng downtown area of Davao City. Hindi man sila skyscraper or high-rise building, pero at least pasok sila sa mid-rise building. Diba? Ganda tignan, no? Kahit ganyan lang katataas yung mga gusali, okay na, no? Hindi naman talaga siya kailangan na high-rise, super tallest building talaga, no? Oo, kahit ganyan lang lahat ang makikita ko natin ng mga building sa Davao o sa isang syudad, no? Hindi lang man sa Davao. Maganda pa rin. Kumbaga, wala kasi din talaga, hindi naman talaga basihan ang taas, no? Ay, isa lang siya sa basihan, pero hindi siya ibig sabihin na yun na talaga yung lahat, no? Doon nagbabase. So, pag sinabing aesthetic, wala yan sa taas or baba, basta nasa disenyo yan. So gaya nito, 'di ba? Ang ganda ng disenyo ni Magallanes Residences kasi siya western inspired or European inspired or western inspired na gusali, 'di ba? Tapos dinagdagan pa nitong si City Health Office, 'di ba? Tsaka itong si City Engineering Office. So lalong napaganda ang location. Sa likod nito si Centro Espacial by Futura and Philinvest. Tapos, ito pa, yan, si Chris Inn. Tama ba? Philcris Supermarket. Okay. Kaya pala Chris. Kasi Philcris pala. Okay. At least dagdag alaman ulit to, additional information. So, kaya pala siya tinawag na Chris. Wait lang ha. Anong pangalan nito? Anong tawag sa lugar? Wala ha. Owner, Philcris Supermarket Incorporated. Design Professional, Architect. Okay. Sanitary Professional. Yun wala. Philcris Supermarket Incorporated, Pitchon Street. Okay. So, Chris Inn ang tawag. So, ibig sabihin lodging house or hotel or inn, no? So, that's all for today's video. Thank you for watching, mga Hagala. Ingat po kayo lahat dyan. Happy New Year. Halong kamuda. Amping. Stay safe and bye-bye.